na merong pwedeng gawing mag-recruit ng mga armed elements na papapasukin sa Senado na kung halimbawa, no, ito sa akin to, opinion ko ito, na-discuss namin ni Director Matibag. Halimbawang nag-appear yung 18 at sa pagsisinungaling o kaya hindi nag-attend, pinasite for contempt. At pagkatapos in-order na i-arrest. So posible mangyari yung may mga armed elements not necessarily from the uniform services, kung hindi mga civilian, ang manggugulo doon. At pagka nagkagulo-gulo, nagkaroon na naman ng putukan, you can just imagine the chaos at saka yung anarchy. Ito po, ano ba sabi netong si Senator Ping Lacson, mga kababayan, tungkol po dyan, no? Ito, panoorin natin. Yun nga po, mismong si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na at si Senador Tito Soto kanina, yung nag-confirm na meron nga natanggap na intel report mula sa NBI. Ano po yung maaari yung pwedeng maibahagi sa amin, Sa paanong paraan yung banta? Ay, paano natanggap? Text ba yan? Okay. Yeah, some details. If you notice, noong nagkakaroon ng Blue Ribbon hearing, tumayo si Director Matibag, di ba? At lumapit siya doon sa umpukan ng mga senador. Dahil ayaw niya i-hear openly during the hearing. So binahagi niya yung intelligence report kasi may urgency na some details, ano? Na nakausap ko rin siya kanina eh. Dahil tinatanong niya rin ano yung intelligence information din na natanggap ko tungkol naman sa parang merong parang nabubuong frustration din, no? Sa rank naman ng uniform services. Not necessarily our forces, pwedeng our forces, basta uniform services. Anyway, going back to Director Matibag, ang nasa niya information, dahil kung napasin ninyo, laging nandyan yung matinong hindi naman dadalo, yung 18 na nag-aakusa, na nag-deliver ng mali-mali pang pera. Nandun sila sa Senado rin, pero wala naman sila plano mag-attend. Tama. So, doon nagugat yung information na nakuha ni Director Matibag na pwedeng gamitin yon para mag-generate ng support. Ang kaso mo, hindi naman ang panawagan, hindi direktamente sa members ng process o kaya sa Philippine National. Actually, nung nakaraan pa yan, mga kababayan, no, yun sinubukan nila, no, yung sinasabi ko nga, sinubukan nila, no, na magkaroon ng kaguluhan diyan po sa Senado. So ito po ay opinion ko lang at sarili kong analysis, mga kababayan, kasi kung papansinin ninyo yung galawan, bigla silang nanawagan, no, na pumunta sa Senado yung mga supporters po nila. 'Di ba? Alam naman nga nila, no, na maselan po itong mga nangyayari na to. At kung marami pong tao doon, may posibilidad na magkagulo at nangyari na nga po. 'Di ba? Nagkagirian yung mga supporters. 'Di ba, mga kababayan? Yan yung gusto nilang mangyari. No? Yung magkaroon ng kaguluhan po diyan. 'Di ba? At saka ayan na naman, no? Pumunta na naman sila ron. Tapos hindi na naman sila umattend doon sa hearing. So kung sinasabi nga natin, no, kung sila po ay nasa panig talaga ng katotohanan at pawang katotohanan lamang yung kanilang mga sinasabi, haharap sila, no, sa kahit anong investigasyon. No, kahit sino pa yung nag-iimbestiga sa kanila, haharap sila. No? Kahit pa etong si Win Gatchalian na hindi nila kinikilala bilang Senate President, mga kababayan, no, haharap sila kung sa katotohanan lamang po talaga yung kanilang mga sinasabi. Pero since hindi nga sila humarap, so magkakaroon talaga ng agam-agam yung taong bayan. Mapapaisip. Diba? Mahahati yung opinion. Diba? O kayo mismo Diba? Mapapaisip kayo Bakit sila hindi umattend? Bakit sila hindi pumunta doon sa hearing na yon ng Blue Ribbon? Kung talagang nasa katotohanan sila. So ibig sabihin, parang may tinatago itong 18 kargador na to na sabi nga ni Senator Tulfo, mga babayan. 'Di ba? Police. Pagkus, pwedeng gawin, no? I don't know kung anong level ng classification ng intelligence report, pero pwedeng gamitin ng ilang gusto magsamantala na kung saan pwede silang kumuha ng mga armed elements para manggulo sa Senado. So yun ang essence ng kanyang intelligence information na gagamitin yung 18. Ang problema nila, hindi makaka-generate ng simpatya sa armed forces, lalo na sa Philippine Marines. Kasi sabi nga ni Director Matibag, at least 12 doon sa 18 na yun, dishonorably discharged. Yung meron may kaso na ongoing pa, pending pa. So at nagsalita na rin si Retired Colonel Kerubin, sabi niya, hindi pwedeng ituring ito mga, parang dinidisaw nila yung mga marine elements na nasa 18. Kasi sabi na, disgrace yan sa servisyo. Ang marine, laging yung integridad. Anyway, going back to the information, yun na, meron siyang nasagap na information na merong pwedeng gawing mag-recruit ng mga armed elements
na papapasukin sa Senado na kung halimbawa, no, ito sa akin to, opinion ko ito, na-discuss namin ni Director Matibag. Halimbawang nag-appear yung 18 at sa pagsisinungaling o kaya hindi nag-attend, pinasite for contempt. At pagkatapos in order na i-arrest. So posible mangyari yung may mga armed element not necessarily from the uniformed services, kung hindi mga civilian, ang manggugulo doon. At pagka nagkagulo-gulo, nagkaroon na naman ng putukan, you can just imagine the chaos at saka yung anarchy na mangyayari. Pwede mag-trigger ito. Kasi kung napansin nyo rin, di ba? Walang puksat yung protesta doon sa harap ng Senado. Kasi kakaunti, may program, merong malaking screen doon na araw hanggang gabi yun. Kasi pag umuwi kami, nakapansin natin, kasi 10-20 lang sila doon, talagang naka-video sila doon, nakababad. Yun ang hindi natin parang yun ang pinababantay sa atin. Na kung halimbawa mag-snowball at merong mga lumabas para magsipat siya, whether ito'y orchestrated, whether ito'y hinakot, o kung sa loob, siyempre, may security threat talaga may tuturin laban sa Senado, sa institusyon, pati na rin sa mga personnel, pati sa mga senador. Kaya naging utos ni Pro Tem Gatchalian, i-heighten yung alert, bawal na magpapasok muna ng mga senador ng bisita. Sabi, pwede pumasok, ingress, egress, pero bawal na muna magpapasok ng bisita para lang ma-check, masigurado na walang papasok na masamang elemento. Kasi napag-usapan din, Senator, na posibleng mag-lockdown pa nga, no? Sa Senado, aabot ba tayo sa ganito, Senator, kung seryoso yung bandang sinasabi? Sa aming chat group, again, sa discussion namin, ako, hindi ako sumasang-ayon doon sa ipadlock eh. Kasi ang padlock, stopgap yun eh. Tapos hindi maganda tingnan. Ang sinasuggest ko, I think ginawa na ito ni Senate President Pro Tem Gatchalian. Sabi ko, tumawag ng meeting among department heads, lahat ng committee secretaries, magbigay ng maliwanag na instruction kasi confused sila eh. Kakasapin sila ni Senator Cayetano, di ba naman kung sino susundin. So, para maliwanag lang na, maliwanag naman sa atin kung sinong kinikilan ng Malacanang, ng House of Representatives, ng Civil Service Commission, ng IBP, at kung ano pa mga grupo, kung sinong kinikilala talaga na literato sa Senate. So maliwanag na panggulo yung ginagawa ni Senator Alan, no, with all due respect, na nakaka-confuse na kangulo. So, ang sinadjust ko, meeting lahat ng department head para ibaba yung instruction na at your own risk, sumunod lang kayo sa mga lawful orders, legal orders ng liderato ng Senado. And assure them na poprotektahan sila basta susundin nila yung lawful at saka yung official na order from the leadership. Pero look out din nila kung sila susunod doon sa hindi kinikilala ng liderato, pwede sila ma-sanction administratively. Kasi illegal yun, hindi yun authorized. Paliwanag kasi pati yung, isipin mo pati yung gusto makisukob doon sa pagpirma, saka nakita naman ng mawala yung unit of command. So magugulo kung halimbawa dalawa pa silang pipirma ng payroll, at saka medyo delikado yun para kay Senate President Pro Tem Gatchalian. Kasi pwede siya ma-open sa anti-graft na kaso doon. Kasi kung halimbawa nagkagulo-gulo, walang unit of command, dapat isa lang yung talagang kinikilalang leader ng Senado, yung acting Senate President at the moment. No? In the meantime, nawala pa yung 13 para mag-elect formally ng permanent Senate President. So mabuti rin no na hindi pumayag si Win Gatchalian. Siguro nakita niya no na mayroong trap sa kanya. No na posible talaga no na madali. No na baka ituro pa si Senator Win Gatchalian pag nagkaroon po ng kaguluhan, especially no doon po sa mga sahod. 'Di ba? So pwede siyang mapahamak, mga kababayan. Kaya good thing no, na hindi pumayag si Senator Win Gatchalian. At take note kinilala po yan ng Malacanang. Kaya nga sabi dito ni Senator Ping Lacson, ang talagang nanggugulo po sa Senado ay ito pong si Cayetano, mga kababayan. Siya naman talaga eh. Diba? Meron bang iba? Meron ba ibang nanggugulo sa Senado? Meron bang ibang magulo sa Senado? Wala naman, di ba? Di ba? Si Cayetano lang eh. Yung banta sa institusyon, kasi meron din bang banta sa buhay ng ating mga senador, Senator Ping? May informasyon din bang hindi lang sa institusyon, hindi lang sa senador, ramaan, kundi pwedeng mag-escalate ito eh. Kasi halimbawa, nagkaputukan na naman sa Senado, putukan na hindi na control. Magugulo po ba natin eh? Di ba ma-destabilize yung buong gobyerno? Yun ang pinangambahan natin, yun ang pinangambahan ko. Kaya, na-share ko na rin. At yun yung gusto nila mangyari. Di ba? Matagal na nilang pinupush yung destabilization plot. Di ba? Matagal na nilang gustong mangyari yan. Dito, makikita natin, mga kababayan, no? Pag nagkaroon ng destabilization plot, sino ngayon? No? Tanong ko lang sa inyo. No? Sino ngayon ang pumipigil sa investigasyon no? ng impeachment netong si Sara Duterte? Take note. Kung titignan ninyo yung timeline, mga kababayan, yan yung panahon no, na pagpasok ng impeachment ni Sara Duterte sa Senado. Yan din yung panahon no, na nagbobotohan no, ang Kongreso, mga babayan, yun nangyari sa Senado. Nagbobotohan yung Kongreso sa impeachment ni Sara, mga babayan,
nangyari yung pag-agaw ng pwesto sa Senado. Tignan niyo yung timeline at tignan niyo yung strategy. 'Di ba? Pag mayroong big news tungkol dito kay Sara Duterte, mga kababayan, especially etong impeachment po niya, ano nangyayari? 'Di ba yung mga kaalyado nila gumagawa ng isang malaking balita? 'Di ba? Nung papasok ngayon mga kababayan yung impeachment complaint ni Sara Duterte sa Senado, ano nangyari? 'Di ba? Nangyari yung putukan sa Senado. Habang busy tayo, no, na nanonood doon sa putukan sa Senado, natabunan yung issue, no, ng pagpasok ng impeachment complaint ni Sara Duterte sa Senado. 'Di ba? Ano na tinututukan ngayon mga kababayan? Hindi na yung impeachment ni Sara. Ang tinututukan ngayon mga kababayan is yung kaguluhan na nangyayari mismo sa Senado. Nawala na yung usapin ng impeachment ni Sara Duterte. Natabunan na yung impeachment ni Sara. Di ba? Which is yan yung gusto nilang mangyari. Guluhin yung Senado para matabunan or if possible, ma-delay pa yung impeachment ni Sara Duterte. No? At worst comes to worst, mga kababayan, na posible maging plano nila is yung destabilization plot. Okay? So, totoo yung sinasabi dito. No? Tama yung sinasabi dito ni Senator Lacson. No? Na posibleng gamitin po yung kaguluhan sa Senado ng mga hard elements. Posible magkaroon uli ng putukan at mag-escalate po yan at mapunta sa destabilization. Pwede kasing gamitin yan, mga kababayan. Diba? Tuloy natin. Sa ating mga kasama sa media, sa ating mga kasamahan, yung independent intelligence information na meron talagang, although not widespread, meron talagang frustration, at least at the very least, meron frustration sa ranggo ng ating uniform services. Na kung saan, yung pinagmamasa nila yung bangayan sa Senado, yung flood control anomalies, tapos yung inflation, yung rising oil prices, na apektado tayo lahat. So pinagmamasa nila ito kung ano yung positibong aksyon na ginagawa ng leadership, di lamang ng Senado, ng Kongreso, kundi ng Pilipinas ni President Bongbong Marcos. So yun ang ating pinamamahan. Kung ito'y mag-escalate sa pamamagitan ng trigger ng isang ng kaguluhan sa loob ng Senado, na magkaroon ng putukan, at kunwari nire-rescue itong 18 dahil dumating sa punto na ipapaditinin sila. Kung merong armadong grupo na hindi naman kinabibilangan ng armed forces, at ito yung mga civilian, mga armed elements na unauthorized. Pwede makakompute ito na akala ng mga armed services natin, akala kasamahan nila. Kasi di ba kami, nakapatig pa nga nung kahapon. Kaya yun ang iniwasan natin, yung confusion. Kaya parang tanawagan na rin ito sa ating mga sa armed forces natin, sa PNP, maging discerning sila. Kasi kung scrupulous yung mga tao na merong mga power hungry, yung destabilizers, na mag-take advantage sa confusion o kaya sa situation, baka may madala na mag-react sa ating armed forces. Hindi ko sinasabing hindi sila professional, pero alam mo, in the middle of the confusion, pwede akalain nila, nakasamahan nila yung nandiyan sa loob ng Senado. So, yun dapat. Senator Ping, ito nga planong panggugulo, no? Yung sa Intel Info. Ito ba ay bago? Yes, ng NBI. Ito ba ay... Actually, tama po yan. No? Sang-ayon na ako sa iyo, Sir Carlos Salagon. No? Sang-ayon po ako sa iyo. Marami dyan sa Senado ngayon, mga kababayan, no, na ang pinagsisilbihan nila, hindi na yung taong bayan. Totoo po yan. No, kasi dapat ang pinagsisilbihan nitong mga senador na to ay sambayan ng Pilipino. Taong bayan, konstitusyon. Diba? Pero kung titignan ninyo, ano nangyayari ngayon mga kababayan? No? Sino mga pinagsisilbihan nila? Diba? Tao. Tao na nagpapagalaw sa kanya. Hindi po taong bayan. No? Yun tao na makikinabang sila. Diba? Yun po yun eh. Tama po, no? Si Sir Carlos dito. Sangayon po ako sa kanya, sa sinabi niya, sa komento niya. Diba? Marami pong senador, mga kababayan, no, na hindi na taong bayan ang pinagsisilbihan. No, hindi ko po nilalahat ha. Marami po dyan na ang talagang pinagsisilbihan nila ay taong bayan. Pero marami rin po dyan, mga kababayan, no, na mga pansariling interest na lang talaga. No, yung kanilang mga ginagawa. At makikita nyo naman
Hindi na ako magsasabi kung sino. Makikita nyo naman kung sino sa kanila. Yung may mga pansariling interest na lang talaga. No? Kaya nandyan sila sa Senado. Di ba? Bago ang SONA, itataon. Hindi natin alam. Walang sinabing timeline si Director Matibag. Basta meron sa information, nagagamitin yung 18 na kaya nagtataka kami bakit sila nasa loob ng Senado. Wala naman silang plano na mag-appear sa Tama. Blue Ribbon Committee. Na hindi naman hearing yung actually. Kasi hindi pa naman pwede mag-hearing. Kasi yung isang komite, magkakaroon muna ng organizational meeting at saka consultative meeting. Kaya hindi pwede tawaging hearing yun eh. Yun nangyari kahapon. Yun ay isang consultative meeting. Dahil nga lang, nandun na rin yung ibang resource person. At mabuti na rin na nakapag-imbita ng resource person tulad ni Director Matibag. Dahil yung kanyang presentation, naka-enlighten yun eh. Ako mismo, marami ko natutunan doon sa kanyang presentation na ginawa. Watching from the outside, wala naman ako doon dahil masama nga yung aking pagramdam. Pero yun ang maganda na idulot. Na-share niya yung information, personal. Kina Senate President Pro Tem Gatchalian at sa mga ibang kasama namin doon. Pero kanina, nagkausap din kami, direkta, dahil nga na tinanong niya rin ako ano ba yung konektado ba yung sinasabi kong intel information na merong frustration doon sa kanyang information. Sabi ko, wala namang link yan. Hindi naman connected yan. Pero kaya lang, baka makonfuse nga yung napuprustrate sa loob ng process sa PNP, pagtaas kala nila yung art element sa loob ng Senado na nagugulay kasama nila. Alam mo na, baka mag-escalate into something very ugly.